Hello, mic test. Hello. Amen. Thank you, Lord. Good morning, everyone. Magsitayo na po tayo, mga kapatid. Welcome Sound check. po Hello, sa sound ating check. Sunday Fellowship. Happy Sunday po. Sa Zoom, sa FB Live. Good morning po. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po. Para po sa ating opening prayer, tawagin ko po Sister Net. Thank you, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na pinagkalooban mo muli kami ng pagkakataon upang makapagpuri, makasamba sa iyo, Panginoon. At linisin mo po ang aming mga puso, ang aming isipan upang maging marapat kami na humarap sa iyong presensya at tumanggap na iyong mga mensahe at salita, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Pagpalain mo po, anoint mo po ang lahat ng gagamitin mo. Simula sa MC, sa worship team, sa maghahayag ng kabutihan mo, mag-galap offering song, at lahat ng mga awitin, Panginoon, sa Happy Birthday Jesus, lahat ng magsisiawit, anoint mo po sila, Panginoon. At lahat din po, at lalo tigit po ang maghahayag na iyong salita. Pagkalooban mo po siya ng double portion of anointing, Panginoon. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming fellowship sa umagang ito, Panginoon. At tinatas po namin ang mga kapatid namin na sa oras na ito ay wala pa. Hawin mo po ang kanilang daraanan upang sila po ay makaisa namin sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Salamat po, Ama, sa biyat pagpapala mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo umawit ng papurit pagsamba sa ating Panginoon, sabihin po natin sa ating mga kapatid na, kapatid, ako'y nagagalak at ikaw ay nakarating. Amen. Thank you, Lord. At para po sa ating praising and worship song, tawagin ko po ang ating worship team. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Testing. Amen. Amen. Thank you, Lord. Puri ng Diyos. Sama-sama tayo magpupuri sa ating Panginoon. Masaya ba tayong lahat? Amen. Sapagkat ito yung isa sa mga araw na kung saan ay inahandog natin ating mga sarili sa ating Panginoon. No? Ang pagpupuri, pagpapasalamat ay sobra-sobra nating hatid sa Kanya sa araw na ito. Thank you, Lord. Sapagkat sinasabi po sa awit 118 verse 26 to 27, pinagpapala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh. Magmula sa templo, mga pagpapala niya ay kanyang tatanggapin. Si Yahweh ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang, tayo ay magdadala ng sanga ng kahoy, simulang magdiwang. Tayo'y lumapit sa dambanang banal. Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen! Amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord. Dahil tayo ay magbubunyi sa araw na ito, awitin natin. Joy to the world! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Yes, Lord. Let every heart prepare him room. In heaven and nature sing, And heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature
Say to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Savior reigns. That all their songs employ, while fields and flood, rock hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Savior reigns. That all their songs employ, while fields and flood, rock hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and make the nation prove the glory of His righteousness and wonders of love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nation true. The glories of His righteousness and wonders of His love, And wonders of His love. and wonders, wonders of His love. Unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Woo! Yes, Lord. Thank you, Lord God.
Thank you, Lord. Amen. Hallelujah, Salamat po, Ama. Jesus. Yes, Lord God. Lord. Ay, amen. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Patuloy po nating itaas ang ating presensya po sa Panginoon. Ilaan po natin ang araw na ito dahil happy birthday, Jesus nga po. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Patuloy po nating itaas lahat po ng ating papuri, lahat po ng ating Amen, pasasalamat. Jesus. Amen. Taas po natin lahat sa Kanya. Thank you, Lord. Pwede ko po ba kayong matanong? Paano? Ano po ba yung English? Ano po ba Tagalog? Favor daw po. Hingi kami ng Favor po. pabor. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Amen. Yes, Sarap po ang Lord ating God. mga mata. At lahat po ito ay itaas lang po natin sa Panginoon. Yes. Amen, Lord. We lift Can our we all hands do to you, that po, Jesus. Lord God? Ay, Lord God. Mga kapatid, Amen. lahat po ay itaas natin kay Lord Jesus. Yes, Lord Amen. Jesus. Happy we birthday, glorify Jesus! your name. Happy birthday, Jesus! Happy birthday. God. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Patuloy po nating damhin. Yes, Lord God. Hope for the weary, strength for the faint, pounding on my sea. Peace to the restless, bread in all lost, lover and friend. Emmanuel, God with us. Emmanuel, here with us. Our hiding place, our safe refuge, the name above all names, in boundless love, in boundless love, you cover us. You're the anchor of our heart. Peace in the sorrow, Jesus. Peace in the sorrow. Rest for our soul. Faithful and true. Yes, Lord. Home for the stranger. Life for the lost. God of the ages. Emmanuel, God with us. Emmanuel, here with us, our hiding place. Our hiding place, our safe refuge, the name above all names, in boundless love. Yes, Lord. Yes, Lord. You cover us. You're the anchor of our hiding place. Our hiding place. Our safe refuge. The name above all names, in boundless love, Jesus. In boundless love, you cover us. You're the anchor of our heart.
You're the anchor of our hearts, Jesus. Who is the anchor of our heart? Jesus, Jesus, you're the anchor of our heart, oh Jesus. Oh, Jesus, you're the anchor of our hearts, thy hiding place, our safe refuge, the name above, all names in boundless love, you cover us. You're the anchor of our heart. We sing a hiding place, our safe refuge, the name above all names in boundless love. Oh, Jesus, you're the anchor. You're the anchor. You're the anchor of our heart. Oh, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Come, let us adore Him. Let us adore Him. It's Christ Hallelujah. Oh, salamat Ama. Salamat sa katubusan ng aming mga pagkakasala. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Purihin ang ngalan mo. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa kapayapaan. Oh, Amang Manang, salamat sa kagalingan. Salamat sa iyo. Sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagkukol. Hallelujah. Oh, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit. Pangunahan mo kami. Hallelujah. We adore
Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Praise you, Hallelujah. Jesus. Amen. Amen. Magsiupo na po tayo mga kapatid at pakinggan po nating mabuti ang mga mensahe. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po, purihin ang ating Panginoon. Ang unang mensahe po ay nasa Colosas 4:2. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin niyo itong mataimtim at may pasasalamat. Ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord God. Ang pangalawang mensahe matagpuan natin sa Oseas 10:12. Maghasi kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Ang pangatlong mensahe po ay matatagpuan natin sa Isaiah 58:11. At akong si Yahweh ang siyang sa inyo'y laging papatnubay, lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig, ang salita ng Diyos. Muli, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na huwag po tayong magsasawang manalangin dahil ang panalangin ang pagkain ng ating kaluluwa at ito po ang mabisang sandata natin laban sa gawa ng kaaway. At sinasabi nga na magtanim tayo ng mabuti upang tayo ay mag-ani. Purihin po ang Panginoon. Welcome po muna natin ang bawat isa at ang ating mga guests today. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Welcome po sa inyong lahat. Amen. Hello, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama. Sa pagdiriwang ng kabutihan niya, ako ay masaya at present ka. Welcome mga kapatid! Hello, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama, sa pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Ay masaya. Hello, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kamusta ka? Ako'y nagagalak na kasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama, sa pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya. Kami ay masaya. Diyos ay masaya at present ka. Welcome po sa aming mga kapatid. Welcome Good po. morning, everyone! Welcome po mga kapatid. Ngayon naman po, magsitayo po tayo para po sa Word of God. Welcome po natin si Mama Mitz. Thank you, Lord. Welcome po sa lahat ng mga anak ng Diyos na naririto.
Thank you, Lord. Buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah 9, 6 hanggang 7. Isaiah 9, verses 6 to 7. 6 to 7. Basahin ko na po. Una, basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, na malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari. Ang upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawan ito ng makapangyarihang si Yahweh. Sa English po, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, and the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. From that time on and forever, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. This is the word of God. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa salitang pinili mo at inahahayag sa mga oras na ito upang bawat isa ay maunawaan kung anong tunay na layunin mo sa Paskong darating. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos, magbukas ang aming puso, ng aming karunungan, kaunawaan at kaalaman sa iyong salita. At bawat isa ay tumanggap sa araw na ito ng kagalakan, kapayapaan na di malirip ng aming isipan. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan mo, Jesus, and everybody say, Amen. Magsiko na po tayong lahat. Lapit na, ilang araw na lamang at Kapaskuhan na. At bawat isa ay tunay na pinaghahanda ng ating Panginoon. Hindi lamang sa mga material na bagay, ngunit higit sa lahat sa ating espiritual na katauhan. Ito pong Isaiah, Isaiah 9, 6, 7, ay isang propesiya ng ating Diyos noong panahon na ang mga Hudyo ay 70 years in exile. Dahil sa kanilang katigasan ng pulo, ayaw magpasakop sa ating Panginoon, ayaw mag-rely sa kanyang power, mas gusto pa nilang magtiwala sa kapangyarihan ng tao. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon ay pinatunayan sa kanila na walang tao na pwede magligtas maliban sa ating Diyos. Kaya pinasakop sila sa mga taga-Babylonia at sa loob nga ng 70 taon, 70 years of exile, ay talaga naranasan nila ang kahirapan. At dumating yung time na tila sila'y nawawalan na ng pag-asa na makaahon pa doon sa kanilang kalagayan. Pero ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig na walang hanggan. Siya'y mahabagin at ang kanyang pangako sa bansang Israel na kanyang pinili ay hindi kayang baguhin ng panahon. Kaya ang sabi niya, darating ang time. A time will come at may darating na maghahari at magbibigay katarungan sa mundo. At itong ang propesiya nito ay higit na nagkaroon ng katuparan nang ang ating Panginoong Jesus ay ipinanganak sa lugar na hindi inaasahan ng lahat, sa isang sabsaban, at dito naghari ang kanyang kapayapaan. So may dalawang mahalagang layunin ang Paskong ito, ang pagkakasilang sa ating Panginoon. Sabi nga, nagliwanag ang kalangitan at naramdaman ng buong Jerusalem na may magandang nagaganap sa gabing yon. At nung sundan nila ang liwanag ng tala,
Sila ay nakarating sa lugar kung saan ang Panginoong Jesus ay isinilang at silang lahat ay buong paggalang na sumamba at nag-alay ng handog. Alam po ninyo, nung panahong iyon, panahon ng kumbagay kadiliman ng buhay ng mga tao dahil nga sa sobrang oppression ng mga Romano, at that time ay nakaranas, hindi lahat, pero yung mga pinili ng Panginoon na pahayagan ng kanyang pagdating sa pagkakasilang niya, ay may nararamdaman ng gabi yun na hindi kayang maipaliwanag. At ito nga ang parang nagkaroon ng pananabik ang mga taong matuklasan, ano ba yung nararamdaman ito? Sabi ko nga, every time na may mahalagang magaganap sa daigdig, merong mga bagay na pararamdam ang Panginoon sa kanyang mga piniling anak. Dito nga, nung panganak ang ating Panginoon Jesus sa kanyang unang pagdating dito sa mundo, ang naranasan ng mga tao, kakaibang kapayapaan. Hindi nila alam kung yung kapayapaan yun kasi hindi sila sanay sa kapayapaan. Parang ako, bago ko nakilala ang Panginoon, hindi ko alam kung ano yung kapayapaan. Pero nung ipahayag niya sa akin ang kanyang kaluwalhatian, ang unang naramdaman ko ay yung hindi ko maunawa ang kapayapaan, basta naramdam ko lahat ng aking kabigatan, lahat ng aking problemang dala-dala, ay biglang napawi, nawala. At ang pakiramdam ko ay parang ako nga ay laging magaan ang pakiramdam. At mula noon, para ako yung mga haring mago, mula noon hanggang ngayon, ang kapayapaang yon ang naging sanhi para ako'y manatili sa paglilingkod kay Lord. Yes, maraming problema ang hinarap, pero yung kapayapaang yon ay nanatili sa aking puso. Yung kapayapaang nagsasabi sa akin na, Emmanuel, ang Diyos ay sumasa akin. At yan ang unang handog ng Pasko sa ating lahat. Ang Emmanuel, na ibig sabihin, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, dahil ang Diyos na si Emmanuel ay nasa sa atin na. At ang pangako ng Diyos na Emmanuel, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan kailanman. Thank you, Jonah. At talagang fulfill ang iyong promise. Amen. Nahuli ko siya kahapon Nakita kami. Sabi ko, Jonah, tinatawag ka na ni Lord, kinakalang dumalo ka na. Sabi niya, malayo po ako. Hindi, may meron sa Makati. Nadalo ka sa Makati. Thank you, Lord, sa ating kapatid na alam ko, nagbabalik loob. Okay. Sabi ko sa kanya, kailangan mo si Lord. Lalo sa pagpapalaki sa iyo, anak, si Lord lamang ang kailangan mo at wala nang iba. At yun nga, ang nais ng Panginoon na ipaunawa sa ating lahat. Dalawang bagay ang naganap at that time, na hanggang sa ngayon, ayon ang nais niyang iparanas sa atin. Kung bubuksan natin ang Lucas 2:13. Sabi sa Lucas 2:13, biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa Ingles, suddenly, a great army of heaven's angel appeared with the angel singing praises to God. Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those whom He is pleased. So, anong unang-unang naganap? Ang unang-unang naganap ay ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pinahayag niya sa buong kapuluan, pero at that time ay sa mga pastol, kumbaga ang mga pastol ay pinakamababang klaseng sa society, the lowest class sa panahong yon, but yet pinili ng Panginoon na sila ang unang pahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng kaluwalhatian? Nang ang mga anghel ay
nagpakita, no? Libong anghel na nagsabi, "Glory to God in the highest." Ano? Nang ibig sabihin ng glory to God in the highest ay isang pagpapahayag, declaration of praise and worship. Ano? Na-acknowledge nila na ang Diyos ang pinaka-supreme majesty, kataas-taasan, kapangyarihan sa buong daigdig, sa langit at sa lupa. Ito ay pinahayag ng mga anghel na kinikilala ang at nagpaparamdam ng pinaka-highest form of adoration for the highest recognized and much greatness, mercy, and uh, highest mercy towards humanity. Dito pinakikita, pinahayag ng mga anghel. Kasi hindi nga kilala ng marami, sino ba ang Diyos? No? Pero sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga anghel, pinakilala ng mga anghel sa kanilang papuring, "Glory to God in the highest," ang pinakamataas na kapurihan sa Diyos na nasa langit, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na punong-puno ng habag at pag-ibig, at nagpapakita ng kanyang walang kapantay at walang kamatch na kapangyarihan. Wala nang hihigit, wala nang papantay sa kadakilaan ng Diyos. At ito'y inihayag sa mga anghel. At ng time na maihayag sa kanila ng anghel, ang the greatest revelation of God's glory ay ang pagkakasilang ng ating Panginoong Jesus. At kaagad-agad nang maihayag sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos at ang pagkakasilang ng ating Panginoon, agad-agad sa Lucas, makikita natin sa Lucas 2, verses 18 to 20, pero sa verse 20, na matapos na makita ng mga pastol ang ating Panginoon, sabi sa verse 20, "At umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel." Sila ay umalis sa puspos ng kagalakan at kalwalhatian ng Diyos. Baga nga, nalukuban sila ng kalwalhatian ng ating Panginoon at buong galak silang nagpupuri at sa gayon ipinamamalita sa marami ang kanilang nasaksihang kapangyarihan ng Diyos. At ito ang unang-unang palatandaan na nasaksihan natin ang kalwalhatian ng Diyos. Ang kalwalhatian ng Diyos pag siya ay nagpamalas sa atin. Nagkaroon tayo ng tinatawag na revelasyon, encounter with God. Sometimes during the worship, during the teaching, or sometimes during the time that we are studying or praying, nagpapahayag ang Panginoon ng kanyang kalwalhatian. At ang first attitude natin, pag tayo napahayagan ng kanyang kapangyarihan, ay magpuri, kilalanin ang ating karumihan sa kanyang harapan, at kilalanin ang kanyang kabanal-banal ng katauhan, at tayo magpapatira pa, iiyak, magpapahayag ng ating pagsamba. At ang kasunod noon ay hindi natin mapipigil ang ating sarili sa pagpamamalita sa mga tao na tunay na may Diyos at nag-iimbitang, "Hali kayo, sama kayo para makita ninyo kung ano yung aking nakita at maranasan ninyo kung ano yung aking naranasan." Yun ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang kadakilaan sa mga tao na alam niya na ang puso ay gagamitin niya para ipahayag ang kanyang kakalwalhatian at kadakilaan. Ganon din ang naganap sa mga haring mago. Itong haring mago ay nag-aral tungkol sa astrology. Sa pag-aralan nilang may liwanag na lilitaw sa kalangitan na magdadala sa kanila sa isang makapangyarihang lugar. At nang makita ito ng mga haring mago from their places, sinundan nila ang talang ito. At habang sinusundan nila ang talang ito, nababalot din sila ng kagalakan na di nila malirit, di nila makontain. At habang palapit sila sa lugar kung saan naroon ang sanggol na Panginoong
Jesus ay damang-dama nila ang kakaibang kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos. Different revelation. Hindi pare-pareho ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Depende sa ninanais niyang magpakilalang gawin para sa atin. Ako, ang unang pagkakakilala ko kay Lord na kaluwalhatian, yung ang sinabi ko kanina, kapayapaan na di kayang malirik ng aking isipan. Na kapag ang kapayapaan yon ay para bang nagsusubside kasi nasa kamunduhan ako eh. Hanap ko yung parang Bethlehem, hanap ko yung lugar kung saan ko matatagpuan yung kapayapaang yon. Dahil yung kapayapaang yon, parang nag-a-assure sa akin na kaya mo yan. Kahit ano pang problema yan, kakayanin mo yan. Again, katulad ng sabi ko, bakit? Dahil ina-assure niya ako na hindi ka mag-iisa. Kasama mo akong haharap dyan. At mula noon hanggang ngayon, sabi ko nga, kahit ano pang sabihin kayamanan ng mundo na pwede mong ialok sa akin, katanyagan or anything, hindi ko ipagpapalit yung kapayapaan. Dahil hindi lahat ay nakasusumpong ng tunay na kapayapaan na tanging ang Panginoon lamang ang makakapagkaloob. So yung pangalawang kapahayagan na pinakita niya, o bago yun, na makita ng mga pantas o ng mga haring mago, ang ating Panginoon, ang sa verse 11 ng chapter 2, verse 9 to 11, sabi nila, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanila ang dala nilang ginto, pamanyang at mira. Again, nakita natin yung attitude. Pag nakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos, talagang maninikluhod tayo sa kanyang harapan. Mga nagpapatirapa, proving na tayo ay walang kakayanan na humarap sa Kanya dahil sa ating katapangan. Act of humility. Pero kung yung una, nakita natin sa mga pastol, ay agad-agad silang nagpuri, nagpasalamat at mayo para ipahayag ang mabuting balitang kanilang nasaksihan. Ang mga kaharing mago naman ay nag-alay ng kanilang mga handog. The other thing, hindi ko masabing second, ang isa pang karanasan ng isang taong napahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay yung willingness nila to give all to God. Sarili, kayamanan, talento, ano man ang kaya mong ihandog kay Lord, i-offer mo ito sa Kanya dahil alam mo na kulang pa itong meron ka na ipagkaloob sa Kanya. Kapalit ng kapayapaan at kagandahan ng buhay na pinapangako niya. At again, yun din na naganap sa akin. Hindi na ako lumayo. Dahil alam ko, naranasan ko ang buhay ng karangyaan, naranasan ko ang buhay ng kaginhawaan, pero hindi ko nasumpungan ang Panginoon. Kaya, nasumpungan ko lang ito sa piling ng ating Panginoon. Lahat-lahat. Kaya nga giniba po ang aking trabaho. Sumunod na ako kay Lord. Kami mag-asawa ay naglingkod na rin kay Lord. At the more kami maglingkod kay Lord, the more na kaluwalhatian ang nire-reveal niya sa akin. So, yung pangalawang layunin ng ating Panginoon sa pagpapahayag sa atin ng Kapaskuhan ay ang pagkakaloob sa atin ng kanyang kapayapaan. Sabi nga dito, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Merong salita sa Juan 14:27. Sabi dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hindi ito katulad ng nararanasan nating kapayapaan, pero yon ay hindi tunay na kapayapaan. Saglit, masasayang
gatherings, lalo na sa kamunduhan. Pero afterwards, lumilipas, balik ka na naman doon sa dati mong kabigatan, dati mong problema. Pero ang Panginoon, kapag siya nagkaloob sa atin ng kapayapaan, gaya ng sabi ko kanina, may assurance. May assurance sa bawat nagaganap sa ating buhay na hindi ka niya pababayaan. May assurance of victory. Sabi nga niya sa 1 Corinthians 10:13, tapat ang Diyos. At hindi kanya pagkakalooban ng anumang kabigatan o pagsubok na hindi mo makakayanan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan ito. At yun ang pangakong patuloy at patuloy niyang pinatutunayan sa mga taong tunay na tumanggap ng kanyang kapayapaan at mga taong nagtitiwala sa kanya. Sabi ko nga, bawat tao ay may kanya-kanyang kabigatan hinaharap na pinahihintulutan ng ating Panginoon. Hindi para tayo pahirapan, no? Kundi para siya magpakilala ng kanyang kaluwalhatian sa atin. Dahil during that time na tayo ay mahina, doon niya pinararana sa atin ang kanyang kalakasan. Diba sa 2 Corinthians 12:19, my grace is all you need, for my power is greatest when you are weak. Pinahihintulot niya kasi ang tao mayabang eh. Kala niya kaya niya lagi ang lahat. Pero kikita ng Panginoon, hindi sa lahat ng bagay kaya mo ang iyong. At doon sa panahon yun, doon naman niya ipapahayag sa atin ang kanyang pangako. Na ako lamang ang iyong kailangan. Kaya nga sabi ko kay Jonah, si Lord lang ang iyong kailangan. Sa ating lahat, si Lord lang ang ating kailangan. Dahil kapag nasa atin ang Panginoon, gaya ng sabi ko kanina, kaya nating harapin ang lahat. Filipos 4:13, ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Magagawa natin, not because of your strength, not because of your power, but because of the strength coming from our Lord. Kaya nga sabi ko, siya lamang ang ating kailangan. Na-share ko na ito sa inyo one time, nung unang-una ko nakilala ang Panginoon, hindi ko pa siya talaga kilala, no? Tinawag niya ako para maglingkod, sabi niya sa akin, nagpakilala siya sa akin. Ang pagpapakilala niya, ako nga. I am who I am. Hindi ko ma-understand yun. No? Tapos sabi niya sa akin, you are not to own any property. I am all that you need. At tunay nga, nasaid lahat ang kabuhayan namin mag-asawa. Kung titingnan mo, na bankrupt lahat ng aming negosyo. But yet, the Lord allowed it to prove to me na hindi ko kailangan ng mga salapi at kayamanan yon. Siya lamang kailangan ko dahil sa bawat pangangailangan ko, siya yon. No? Siya ang tumatayo sa aking pangailangan. Again, kasi yung first miracle ko nga yung aking kotse na wala ng gasolina at kailangan ko mag-travel from Santa Rosa. Assignment ko noon ay sa Malacanang pa, nung bago ako nagsiserve ako kay Lord. Anong layo noon? Empty, zero. Kasi talagang the day before ay 5 pesos lamang nilagay ko. Before that, nang naginip ako, sabi sa akin ng Panginoon, mula sa araw na ito, tatawagin mo yung Volkswagen mo na by faith. Hindi ko naman naintindihan. Ngayon, nung magising ako, naiwan ako ng mga kasamahan ko. Wala na nga akong pera. Wala akong pera talaga. Wala akong panggasolina. Kinakailangan kong pumunta sa prayer meeting. Sabi ko, Lord, sabi mo, you are all that I need. And right now, I need gasoline. Be my gasoline. Ganun pa ako makipag-usap sa kanya eh. Tapos, by faith, talaga, mupo ako, pinaandar ko yung sasakyan, and true enough, siya ang naging gasolina ko. From Santa Rosa to Santa Mesa to Sukat, kasi nandun na aming center, nabot na ako ng gabi, nagdadrive ako. Hindi ako na-stop sa highway. Tapos that night, eto na, yung patunay ng Panginoon sa akin na talagang siya naging gasolina ko. Sabi ng isa kong kasamahan, Sister Mita, sabi ako sa iyo, para kami sa taga Santa Rosa ako magpapagasolina. Hindi niya alam wala ng gasolina. Sabi ko, sige, halika na. No? Pagsakay niya, Sister Mita, wala ng gasolina, full tank pa yan. Full tank pa yan. Yung aming gasolina, siguro 2 blocks away.
So, maganda ang andar. Pagdating doon sa may gasolinahan, maramdam mo na, sabi ng aking kotse, tube. Naku, unti-unti na. Alam mo kung saan nag-stop yung tube niya? Right doon sa front ng tank. Kaya, glory to God. Ano? Marami akong maging karanasan sa Lord na talagang kung titingnan mo ay imposible. Pero, is there anything impossible to God? Walang imposible sa Diyos. Kung kaya ng iyong pananampalataya, higit na kaya ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, let it be done according to your faith. Mangyari nawa ayon sa iyong pananampalataya. Kung pananampalataya may ganyan, edi ganyan din ang pagkakaloob sa iyong tulong ng Panginoon. Pero pag walang hanggan ang iyong pananampalataya, the more na pakikita sa iyo ng Panginoon na walang hindi siya kayang gawin sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Anything you need, ang promise niya. Tawag sa Kanya, Jehovah Jireh, the God who provides. At anong sabi niya sa Filipos 4:19? Hindi mauubos. Kakalab niya. Amen. Oo. Kaya mong paniwalaan yan, then kaya ng ating Panginoon gawin para sa atin. So, yun yung kapayapaan na binibigyan niya sa atin, yung assurance na yun, na ako lamang ang iyong kailangan at ang patunay niyan ay merong kapayapaan na bumabalot sa iyong puso at isipan na kahit gusto mong matakot, hindi ka matakot, panatag ka, kahit nasabi nga eto na si Bombay at habol ka na, at wala ka pang pambayad, panatag ka. Alam mo, nababayaran ng Panginoon ang aking mga utang. Isa yan sa pangako ng Panginoon eh. Alam niyo kung tayo lang magtitiwala at maghihintay sa kanyang provision sa ating pangailangan. Ano sabi niya sa Biblia? Nasa Deuteronomy yan. Darating ang time na ikaw ay hindi na mangungutang, instead ikaw pa ang magpapautang. Ano? Amen? Darating yan. Darating yan. At yun ipararanas sa ang Panginoon. Kaya nga yung kapayapaang yun ay hindi lahat ay nakakaranas. Only those who truly believe sa God of God of impossible thing. Sabi nga dito, ang God is pleased. Sabi nga doon, ang kapayapaan ay tatanggapin lamang ng mga taong kinalulugdan niya. At sino ba ang mga taong kinalulugdan ng ating Panginoon? Doon sa mga taong tunay na nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tanging tagapagligtas. Ang mga taong kinalulugdan ng Diyos ay ang mga taong buong katapatang sumusunod sa kanyang katuruan, namumuhay ng matuwid, at nagpapahayag ng kanyang tunay na pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Ito yung kinalulugdan ni Lord. Hindi natin kaya itong mga requirements na ito. Pero yun nga, ang pinagkaloob niya sa atin ang tanggapin natin ang Panginoon bilang ating Panginoon tanging tagapagligtas, ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang ating katulong, comforter, lahat ay pagkakalob sa atin ng banal na Espiritu. Kung pasa sa ilalim tayo sa kanyang kapangyarihan, then titiyakin ng banal na Espiritu na walang hindi ka magagawa at masusunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. He is the enabler. Siya ang bibigay sa atin ng kakayanan. Ang kailangan lang natin is to walk sa pananampalataya. Step in faith. Sumunod lang. Pag sabi sa iyo ng Panginoon, gawin mo ito, huwag mong pagdudahan yun. Dahil ang kasunod noon ay ang kanyang kaluwalhatian o ibig sabihin, ang pagpapamalas niya ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ko, ang ating gawain, ang tawag dito ay by faith. Ang ating gawain nabubuhay sa pananampalataya. At lahat ng mga bagay na naganap sa ating gawain ay bunga ng pananampalataya at pagsunod sa lahat ng areas ng ating pangangailangan. Kaya, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Dahil ang Panginoon
na nasa sa atin ang magbibigay sa atin ng kalutasan sa lahat ng bagay na ating pangailangan. Ngayon, sabi ko, hindi lahat ay nakakaranas ng kapayapaan ng ating Panginoon. May tatlong bagay ang minsan ay nagiging sanhi kung bakit tayo ay hindi makaranas ng lubos na kapayapaan. At kung ito ang ating gagawin, then, lalo na ngayon sa araw na ito, meron ba kayong kabalisahan nararamdaman? Meron ba kayong kabigatan sa inyong puso? Meron bang kalituhan ang ating isipan? Meron ba tayong walang kasiguruhan mangyayari sa susunod na panahon? Ang kailangan natin ay kapayapaan mula sa Diyos. Ang kapayapaan yan ang magdadala sa atin sa mga bagay na nakakaroon ng kalutasan sa ating kabigatan. Okay. Pero there are three things, tatlong bagay ang kailangan gawin natin. Una, sabi nga, paano natin matatanggap ang kapayapaan na inaalok sa atin ng Diyos? Una, kung ating i-welcome o tatanggapin ang ating peacemaker o lumikha ng kapayapaan. Kung hindi pa natin natatanggap ang ating Panginoon mula sa puso, maraming tumanggap galing sa labi, not meaning it. Pero kung talagang sa grasya, awa at habag ng Panginoon, ay sasabihin mong, Lord, gusto kitang tanggapin sa aking puso. Gusto kitang makilala. Gusto kong maunawaan ang layunin mo sa aking buhay. Tawag yan ay prayer of acceptance. At yun ang unang-unang dapat nating ginagawa. Again, today, God is giving us the privilege na tanggapin siya sa ating puso. Kaya mag-say ako ng short prayer of acceptance. Ano pangalan ng anak? Martin? Oh, Patrick. Patrick, sorry. Aking baterya humihina na kasi. Patrick. Okay, Patrick. Isa ka sa mga bagong dumalo. Kaya sabi ko, pinili ka na. Pinili ka ng Panginoon para kapahayagan ng kanyang kalwalhatian. Kasi alam niyo bakit ko nasabi yun? Pati ba siya? Hindi tayo makakarating dito sa ating sariling kagustuhan. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin. At sa panahon na tayo ay nakakarating sa lugar kung saan naroon ang presensya ng Diyos, ay isang pagkakataon na binibigyan niya sa atin para tumanggap ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Kaya kahit si Patrick ay siya lang bago, si Kim. Hi, Kim. Okay. Talagang, sige nga. Ngayon, from our heart, kasi hindi ko alam, hindi ko kayo gina-judge, Alam ko, lahat kayo, yung mga narito, ay tumanggap na sa ating Panginoon bilang kanyang Panginoon at tanging tagapagligtas. Pero, pwede natin yang ulit-ulitin kapag nararamdaman natin na tayo ay napapalayo bunga ng ating kasalanan. So, again, the Holy Spirit is here today at bilang handog niya sa Paskong ito, sa ating lahat, ay inaanyayahan niya tayo na tanggapin siya bilang ating tanging Panginoon at tagapagligtas. Dahil kapag ito'y naganap, then yung kanyang pangakong hindi kita iiwan ni pababayan kailanman ay mararanasan mo. Sa tuwing kay tatawag sa Kanya, tutugunin ka niya. Especially when you are in danger. Okay, so tumungo lamang tayo at sumunod sa aking panalangin. Sikapin natin. We mean what we say. Damhin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagnanais na manahan sa ating puso at pagkalooban tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sumunod po kayo, Panginoong Jesus,
Salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa akin upang makalapit sa iyo at makilala ka. Panginoong Jesus, kilalang kilala mo ako. Walang nalilingid sa iyo tungkol sa akin. Kita mo ang nilalaman ng aking puso. Nakikita mo ang mga aking ginawa sa buhay. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gayon din, Panginoong Jesus, inihihingi ko rin ng kapatawaran ang maraming mga bagay na magaganda na ninanais mong gawin ko, pero kinakaligtaan kong gawin. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. At linisin mo po ako sa lahat ng aking karumihan. Padaluyan mo po ang iyong dugo, Panginoong Jesus, na nagpapatawad at naglilinis at nagpapalaya sa lahat ng aming pagkakabihag sa kasalanan at sa kahinaan ng aming laman. Baguhin mo po ako, banal na Espiritu. At maging karapat-dapat ako na tumanggap sa aking Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok dito. Mula sa araw na ito, pagharian mo po ang aking puso at ang aking buong buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ang iyong pangako, ang banal na Espiritu na magiging kasama ko at katulong ko at siyang aakay sa akin patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Jesus. At ako ngayon ay ligtas na at alam ko na sa panahon ng iyong pagbabalik ay makakasama ako. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. And everybody say, Amen. Thank you, Lord. Sa mga tumanggap from the heart, asahan mo na may mga pagbabagong magaganap sa iyo. Unti-unti. Lalo pa kung tayo magpapatuloy na dumalo sa ganitong pagtitipon at magbasa ng kanyang salita ng Bible, ang mga salita niya na dati parang walang buhay, pag binasa mo yan, mangungusap yan sa iyo. Magpapahayag sa atin ang mga bagay na dati hindi natin kayang unawain. At dito tayo magkakaroon ng tinatawag na personal na relasyon sa Diyos. Makikilala mo siya, makikilala mo ang iyong sarili, at makikita mo ang mga pagbabagong gagawin niya sa buhay. Tandaan natin, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang may kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So, nagawa natin yung first step, tanggapin ang ating Panginoon sa ating puso, at alam ko, sa tunay na tumanggap sa Kanya, merong kapayapaan bumabalot sa ating puso. Hindi natin alam, pero may kapayapaan at may kagalakan kasama yan. Mamaya sa ating pagdiriwang, kakaibang kagalakan, katuwaan,
ang pararanas sa atin ng Holy Spirit. Proving Himself that nasa atin. Amen? So, ang isa pa, no, na kinakailangan, yung nga, kinakailangan na magkaroon tayo ng peace with God, kapayapaan sa Diyos. Which means, itong kapayapaan ito ay maaari hindi natin maranasan. Pero ang Panginoon, mula nang tanggapin natin siya, na nangakong hindi tayo iwan ipababayaan, hindi tayo iiwanan. Hindi siya marunong mangiiwan. Tapat ang ating Diyos. Kaya lamang, nagkakaroon ng hadlang yung daloy ng kanyang kapayapaan na makarating sa ating kaluluwa. Alam ba niyo ang ating kaluluwa? Ang tao ay nabubuo ng espiritu. Ito nga ang spiritual life natin na laging nakaugnay sa Diyos. Itong spiritual natin, pagka ito'y malakas, ramdam na ramdam natin ang presensya, malakas nating naririnig ang kanyang tinig. How, yung impression na nilagay niya sa ating puso, sigurado tayo na kinakausap tayo ng Diyos. No? Because of our spiritual life. No? Ngayon, ang tao ay meron ding kaluluwa. Ito yung ating katauhan. Ang kaluluwa natin binubuo ng ating kaisipan, ng ating damdamin, emotion, at ng ating will, kalooban. Nagyan ang tao ng free will ng ating Panginoon at ito ay nasa ating kaluluwa. Kaya nga ang tao ay merong kalayaang pumili kung sino ang kanyang susundin. And mga anak, tayo habang narito sa lupa ay merong spiritual battle. Merong tinig na nagsasabi sa atin na ito ang gawin mo. Ang pinagagawa sa iyo masama. At may tinig na magsasabi sa iyo na ito ang gawin mo. Tinig na malumanay, tinig na may kapayapaan taglay. At yon ang ating banal na espiritu. Pero nasa sa atin lagi ang pamimili kung sino ang ating susundin. At kung sino ang ating susundin, siya ang maghahari sa ating puso. Ang Panginoon, andyan pa rin sa atin. Pero hindi siya pwedeng makisama sa isa marumi. It's either Holy Spirit or the devil spirit ang iyong paghahariin sa inyo. For example, galit. Sa Efeso 4:25, pakibukas. Efeso 4:25. Sinasabi, natural nga sa ating tao, makasalanan tayo. No? Mahina tayo. Kaya nga doon sa kahinaan natin, tayo humihingi ng tulong sa Panginoong Jesus sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang tao ay likas na makasalanan at ang sabi ng salita ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. No? Ibig sabihin, natural na magalit tayo. Natural na sumama ang loob natin. Natural na tayo matakot. Natural yon. Pero anong sabi ng Panginoon? Basahin natin sa Efeso 4. 25 ba yan? 26 po. Sige. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo Unahin mo sa bandang una. Opo. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Okay. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw, Hanggang na lang, anak. ang salita ng Okay, Diyos. anong sabi doon? Kung magagalit kayo. Ibig sabihin, natural na magalit tayo bilang tao. No? Pero, saan tayo magkakasala kung mananatili tayong galit? Kaya kaagad-agad, pawiin natin yung galit. Huwag kayong matutulog na galit. Kasi pagka kayo natulog na galit, o kaya pinatagal ninyo yung galit, then binibigyan natin si Satan na lalo siyang galitin tayo sa iba't ibang paraan. Nagkakaroon siya ng tinatawag na stronghold, mahigpit na pagkakahawak sa iyong kalooban. Kasi yung kalooban niya, ang ating kaluluwa. Hanggat hindi natin pipiliin na magbalik loob sa Panginoon sa pamagitan ng pagkilala,
na ikaw ay nagagalit at nangangailangan ng tulong niya, then patuloy at patuloy si Satan na ikaw igagapos sa galit hanggang ito naging pukot na, hanggang ito ay naging hanggang kuminsan yung galit ay nakakamatay. Ano? Bakit? Dahil tawag dito, nahawakan ka na ng mahigpit, stronghold. Pero, ang sabi ng ating Panginoon, pag pinili natin siya, naramdaman mo yung galit, no? Nahihirapan ka na mawala yung galit na yon. Anong gagawin mo? Lord God, banal na Espiritu, nagagalit po ako, pero ayoko pong magalit. Tulungan mo po akong maalis ang galit na ito. At pagka ito'y talagang tunay na nanggaling sa iyong pusong panalangin, mararamdaman mo yung kapayapaan ng ating Panginoon. Nababulutin ang ating isip, ang ating puso, ang ating damdamin. Nasabi ko nga, kahit gusto mong magalit, wala ka na naramdaman na galit. Ano? At nagagawa mong makipagkasundo sa taong iyong kagalit. So, ang Panginoon is giving us all the chance para tayo ay huwag mapahiwalay sa Kanya. Pero yun nga, nasa atin ang pamimili. Kaya nga sabi niya, have peace with God all the time. Pag tayo nagkasala, sabi ko nga sa isip, minsan, yung ating kaisipan, apakabilis. Mabilis maghusga. Naku, dalawang yan, siguro magkarelasyon yan. Nakita lang magkasama. Siguro, yung napatapat lamang pala sa sinehan eh. Siguro galing sa sinehan yung dalawang yan. Yung ba, yung mabilis yung ating isip. At pag na-recognize mo yan, the Holy Spirit, pag yan nasa sa iyo, tandaan natin, the Holy Spirit will convict. Bibigyan ka ng kabigatan. Marirealize mo yun. Kapag ikay lagi nakapanatili sa Holy Spirit, mararamdaman mo yun. Nawawala yung kapayapaan eh. Once na nawala ang iyong kapayapaan, that is the time to ask the Holy Spirit for help. Holy Spirit, nawawala ang aking kapayapaan. Ano po ang naging sanhi ng aking kawalan ng kapayapaan? Pakihayag mo sa akin. At meron pangako ang ating Panginoon sa 1 John 1:9. Sa English kasi sabi ng salita ng Diyos, if we confess our sins to God, He will do what is right. He will forgive us of our sin and purify us from all our wrongdoing. Ang kailangan lang natin, recognize. Recognize na nagkasala ka. Makapagsinungaling ako, ang bilis. No? May naghahanap sa iyo, ayaw mong harapin. Pakisabi, wala ako. Agad ang Holy Spirit, mag-answer, oh Lord, sorry po. Patawarin mo po ako. Mingi po ako ng kapatawaran sa aking pagsisinungaling. No? At again, the Lord knows our heart. Hindi mo pwedeng gawin na, madali namang humingi ng tawad kay Lord. Tinitingnan niya ang motibo ng ating puso. Alam niya kung tayo sincere or hindi. Pero pag nakita ang sincerity natin, andun agad ang kanyang. Amen? So, make sure that we are at peace with God at all times. Sabi ko nga, lagi tayong nagkakasala. At ang kapayapaan ay mananatili sa atin kapag siya ang nananahan sa ating puso. So anything na magiging sanhi ng ating kawalan ng kapayapaan, balik agad tayo sa pakikipagkasundo sa Diyos. Ang pangalawa, kapayapaan sa sarili. Peace with ourselves. Kuminsan kasi, tayo mismo ay hindi kayang patawarin ang ating sarili sa mga pagkakamaling nagawa natin. Napatawad na tayo ng ating Panginoon. Pero yung guilt, yung condemnation coming from Satan, ay pilit at pilit na aakusahan ka. Pilit na ibabalik ka sa mga panahon ng iyong kahinaan. Pilit ka ibabalik sa lahat ng mga maling nagawa mo sa iyong buhay. To the point na napapaniwala ka niya na walang kapatawaran ang nagawa mong kasalanan. Pero again, kasinungalingang galing sa kaawayan. Once we ask forgiveness from the Lord, lahat ng atin, nung tanggapin natin ang ating Panginoon, bilang Panginoon tayong tagapagligtas, nang sabihin natin with sincere heart, napatawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa isip, salita, sa gawa, automatic yon. Tinatawad niyo. Ganyan ka-merciful ang ating Panginoon. At hindi niya uungkatin ang iyong nakaraan.
Pag may umungkat ng iyong nakaraan, hindi si Lord yan. Yan ay si Satan na ang gusto is to steal, kill, and destroy everything na ginawa ng Diyos sa ating kabutihan. At meron tayong right not to accept it. No? Bilang mga anak ng Diyos, you can say to Satan, yes, I have sinned before, but I am forgiven and you have no power over me. Get away from me, Satan. No? Huwag niyo siyang tatanggapin, wala siyang kapangyarihan sa iyo. Kaya lang magkakaroon si Satan ng kapangyarihan sa ating buhay pag naniwala tayo at tinanggap niya sa natin ang kanyang accusation. But remember, once you are free indeed. Pag tayo pinalaya na ng ating Panginoon, tayo'y malaya na. Kaya sabi niya sa kanyang salita, huwag na tayong pagagapos pang muli. So it is our choice, mga anak. Kaya pagka merong condemnation, no, kasi kuminsan, naalala ko yung isang pinagpipray namin, kaya sa LSS, sabi ko, nilelehans namin, hindi niya ibuka yung kanyang bibig, ang balasik ng kanyang mukha, no? Palitan na yung mga elders sa pagpipray. Ngayon, glory to God, nang ako'y lumapit, pinatungan ko siya ng aking kamay, tapos sabi ko sa kanya, anak, magpatawad ka na. Kala ko, yung kanyang kinagagalitan ay yung kanyang ama kasi napagmalupitan siya noon, patawarin mo na ang iyong ama. Tapos sabi niya sa akin, hindi pa rin talagang naglalaban pa rin yung spirit, Sabi ko kay Lord, ano po ang aking gagawin para ang batang ito makalaya sa kanyang pagkakagapos ng forgiveness? Alam kong unforgiveness Maya, habang ako nagpipray in tongues, anak, magpatawad ka na. Bigla siyang sumigaw. Paano ako magpapatawad? Bakit binigyan ako ng Diyos ng amang katulad niya? Hindi pala siya sa amang nagagalit, sa Diyos. Kuminsan, nasisisi natin ang Diyos sa mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay. Na akala natin ay tayo ay pinabayaan, na tayo ay hindi mahal, na paniwala tayo ni Satan na tayo ay hindi pinapansin ng ating Panginoon. Pero sa totoo lamang, mahal tayo ng Diyos. At alam nyo, nung masabi niya yon, na-release siya. Maya-maya, ayaw ko kung panahon niya. Basta sa youth camp namin Maya yung mga youth, nagpuri sila, sumamba sila sa Panginoon, na-release yung batang ito at nabalot ng kapayapaan ang kanyang puso. At natanggap niya ang kapatawaran sa kanyang sarili. Napatawad niya ang kanyang sarili. May isa naman, galit na galit din. Nagagalit naman siya sa kanyang sarili dahil ang kanyang ina, dahil sa kanyang katigasan ng ulo, ay nakamatayan na ang kanyang hindi pagsunod. At yun ay tinanggap niyang kasalanan na walang kapatawaran. Pero again, dahil nang kinilala niya na ang Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad, na-release siya. So, whatever the thing in your past, kung ano man ang kaapihan na naramdaman nyo ng kayong mga bata pa, ano man ang mga sumpa na natanggap niyo sa inyong mga elders, sa inyong mga kasamahan, this is the moment that the Lord would like to release you from that. Patawarin ninyo ang inyong sarili sa anumang kahinaan, kasalanan na naranasan nyo sa past at manunumbalik ang kapayapaan sa iyong puso. Amen. At ang pangatlo, yung kinakalang tayo ay maging peacemaker. Lagi tayong merong kapayapaan sa ating kapwa. Sabi sa Roma 12:8, hanggat maaari, makisama tayong mabuti sa lahat ng tao. Mapapanatili natin yung kapayapaan. Sabi ko nga, kung may nagagalit sa iyo, kahit na wala kang ginawa at alam mo nagagalit, makipagkasundo ka pa rin. Ang pakipagkasundo naman kasi hindi yung paghingi ng tawad lagi. Overcome evil by doing good. Gawin pa rin natin, hindi ka batiin mo pa rin. At yun ay malulunod ng Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo. Huwag kang makipagkikisa. Ang aim natin is to be
the source of peace. Why? Because the God of peace is in us. At yung God of peace na yon ang magbibigay sa atin lagi ng hangaring magkaroon ng kapayapaan sa ating kapwa. Kaya mga anak, ito ang dalawang nais ng Panginoon. Iparamdam, iparanas sa ating lahat sa ngayon at sa mga darating pang panahon. Gusto niyang maranasan natin lagi ang kanyang kaluwalhatian. Pag sinabi kong maranasan ang kanyang kaluwalhatian, sa tuwing meron tayong pagtitipon ng ganito, lalo na, kaya nga lagi ko sinasabi, ang Panginoon inhabits sa praises of His people. Nananahan siya sa papuri at pagsamba ng mga tao. Pagka ang Panginoon, lalo sa ating awitin, nakaabot tayo sa tinatawag na dako ng kabanal-banalan, the Holy of Holy Place. Sa ating pag-awit, sabi ko, pagka kayong umaawit, kayo ang song leader, kinakalang kayo ang makapasok doon bago kami makasunod. Hindi kami pwedeng mauna sa inyo. Kinakalang ang song leaders ang unang makapasok sa dako ng kabanal-banalan ng ating Panginoon. Through praise, kanina glory to God, mataas ang ating praise, mataas ang ating worship. Ramdam mo ramdam mo yung galak sa iyong puso. Ibig sabihin, naluluwalhati ang Panginoon ng ating papuri at pagsamba. At pagka siya'y naluwalhati, ang presensya niya, ang kaluwalhatian niya, ay bumababa. At kung patuloy tayo na sasamba sa Kanya, minsan kasi pinuputol niyo agad nagiging time conscious tayo. Pagdating sa presence ni Lord, walang time. Kahit kayo magutom, mas masarap ang nasa presensya ng Diyos. So pag naramdaman ninyo, music leaders, na parang gusto pa ni Lord, patuloy pa naalala niyo ang Christmas party natin? Ako na lang hindi nagpatuloy kasi yung nakita ko si Pao, lupay-pay na sa pagda-drum, Pero anong sabi ng mga tao nung nagkakagalakan tayo? More. Ibig sabihin, Holy Spirit yan. Gusto pa niyang magbuhos ng kagalakan. Gusto pa niyang magbuhos ng kanyang kapangyarihan. In the presence of God, there is healing. In the presence of God, there is joy. In the presence of God, there's deliverance. Napakaraming nagaganap sa presence ni Lord. At yung presence na yun, gusto niyang palaganapin sa lahat ng lugar. Gusto niyang puspusin tayo para kahit saan tayo magpunta, tapakan ng ating paa ay dadaluyan ng kaluwalhatian niya. Kaya tayo nagiging blessing. We are a blessing. Huwag kayong papayag na kayo pabigat. No. Walang anak ng Diyos ang pabigat. Lahat ng anak ng Diyos ay pagpapala. Daluyan ng kanyang pagpapala. At ipakikita niya sa atin kung tayo talaga ay maghahangad laging mapanahanan ng ating Panginoon. So today, even during the time na tayo nagpa-party, let us experience the joy. The joy is that the Lord is in our midst now. Andito siya. Kasama natin. At siya nagtakda ng kagalakan na magkakaroon tayo mamaya. Siya magbubuhos ng biyaya. Kung naman biyaya meron tayo, But sabi ko nga, ang mga biyaya ng Diyos hindi kayang bilhin ng pera. Ang biyaya ng Diyos ay walang katumbas, walang tag price. Yan ay something na siya lamang ang makakapagpapala. So, amen mga anak. So, if you want the peace of God, make peace with God. Make peace with yourself and make peace with others. And the peace of the Lord that passes all understanding will be upon you and stay with you forever. In Jesus' name, amen. God bless you.